Treat ko. Mamili na kayo kung saan nyo gusto. Boss, Okay? meron akong alam, marami akong alam dyan sa may Lopez. Gusto niyo ba yung yung maingay or madilim? Basta yun doon. Okay, okay. Let's go. Mamaya. Okay. Sa gitna ng lahat ng hiyawan, unti-unting napatingin si Inigo kay Miggy. Habang masaya ang lahat, may kakaibang tahimik na biglang bumalot sa puso niya. Isang bulong, marahan pero malinaw. Ang Holy Spirit ay nagsisimula ng kumilos. Isang utos, isang bigla ang pagbigat ng puso kay Inigo. Siya. Kausapin mo siya. At sa gitna ng ingay ng mundo, yan ay isang bulong na hindi niya kayang iwasan. Ang utos na kausapin ni Inigo si Miggy. Mula noon, araw-araw nang kinakatok ng Holy Spirit ang puso ni Inigo na ibahagi ang salita ng Diyos kay Miggy. Pero napupuno siya ng hiya at laging nakakahanap ng dahilan para umiwas. Hindi niya alam kung paano magsisimula at mas lalo niyang hindi alam kung handa ba siyang sumunod. Hanggang isang hapon, habang pauwi na sila mula sa trabaho, Kita tayo mamaya. Uy! Saan ka? Bro! Dito tayo magpa-party eh. Next time na lang siguro kasi may fellowship kami, may Bible study kami ngayon. Bro, minsan lang. Treat ni boss. Hindi. Next time na lang talaga. Sorry. sa, Wala. sa bawat hakbang ni Inigo, ramdam niya ang boses ng Holy Spirit. Hindi malakas, hindi pilit, pero malinaw. Sa gitna ng katahimikan sa simbahan, habang lahat ay nakapikit, habang nag-worship ang lahat at nakataas ang kamay, unti-unting lumalakas ang bulong. Anak, bakit ka umiiwas? Siya ang tinuturo ko sa'yo. Siya ang kailangan mong kausapin. Nandun ang presensya ng Diyos, pero nandun din ang kaba, ang hiya niya. Lord, bakit ako? Bakit ako? Iyon si Mix, parang wala naman sa isip na yung ganong mga ma-party yun eh. Parang hindi ko naman Lord kaya. Marami namang magaling dyan eh. Andun yung anak ng pastor namin, yung song leader namin. Bakit ako pa Lord? Parang hindi ko naman kaya. Baka kasi ma-reject lang ako Lord, nakakahiya. Tsaka si Miggy, puro ano lang alam nun eh. Party-party, walang ano yun sa mga juice-juice, mga ganon. Pwede iba na lang Lord. Parang hindi ko kaya Lord eh. Anak, hindi ko hinahanap ang pinakamagaling. Hinahanap ko ang handang sumunod. Hindi ko kailangan ng lakas mo. Ako ang magiging lakas mo. Hindi aksidente na ikaw ang katrabaho niya. Ikaw ang nilagay ko sa tabi niya. Kaya ikaw ang gagamitin ko. Huwag kang matakot anak. Hindi ikaw ang magliligtas sa kanya. Ako. Kinabukasan, maagang pumasok si Inigo. Kahit hindi pa handa ang puso, bitbit niya ang pagsunod sa utos ng Holy Spirit. Nakaupo siya sa pantry, sakto namang pumasok si Miggy. Hey bro, morning. Bro. Hey bro, kumusta yung yung last night? Masaya. Sayang wala ka eh. Malis ka kasi. Hindi, may ano kasi kami sa church. By the way, alam mo ba,
Wala lang, out of nowhere lang. Like, may ano ka na ba? May parang naisip mo ba yung purpose mo sa life? Mga ganun, like, spiritual stuff, ganun. Purpose? Mga ganun. Sa 24 years ko na, parang minsan napapaisip ako, pero parang ang bata ako para isipin yan eh. Pero syempre naman napapaisip ako sa mga ganyan. Anyway, wala na pa tanong lang talaga ako. Wala na. Pero, kasi, kagabi kasi, hindi ko alam, pero pinag-pray kasi kita. Nag-prayer meeting na. Parang, pinag-pray kita. Ako? Bakit? Hindi ko alam, parang gusto ko lang. Pag-pray? Talaga? Parang ano naman yun? Paano mo yun naisip? Pero okay lang. Hindi, kung okay lang sa'yo, pwede ko bang sabihin sa'yo kung like, kung ano yung pinag-pray ko or open ka ba sa mga